Malalim ang pasok ng Ukraine. Naiparating na kay Putin ang huling mabagsik na mensahe at ito mismo ang ayaw marinig ng presidente ng Russia. Bumabagsak na ang Russia. Lahat ng bagay na Ruso ay masusunog sa mga sinakop na teritoryo at lampas pa. Gamit ng Ukraine ang mabagsik na taktika na sumisira sa likuran ng Russia, nagpapahina sa harapan nito at inuubos ang lahat ng mayroon nito. Narito na ang medium-range na pag-atake na ginagamit ng Ukraine para gawing taon ng pinakamalalaking pagkalugi ng Russia, ang 2026. Kung mensaheng gusto ni Putin, naiparating ito ng Magyar Birds sa isang post sa X noong Abril 16, na nagpakita ng bagong estratehiya ng Ukraine na di kayang tapatan ng Russia. Mga uod kayo, put-ina nyo, sabi ng mga ibon. Pinapanit pa lang ang makina. Humanda kayo, malapit na itong sumagad sa lalamunan ninyo. Babala ito sa mga mangyayari pa at magpapayanig sa Kremlin, kasunod ng mga pag-ataking hindi pa naranasan ng Russia laban sa mga kagamitan at infrastruktura sa mga sinakop na teritoryo. Magdamag bago sumapit ang Abril, 16 matinding dagok ang tinamo ni Putin mula sa Ukraine. Sa agenda, 16 na target militar sa Donetsk, Crimea at Russia ang pinili para pahinayin ang pagsisikap ng Russia sa digmaan habang sinusubukan nitong maglunsad ng opensibang pangtagsibol. Tatalakayin natin mamaya ang mga detalye. Kabilang dito ang mga air defense system na konektado sa Iskander ballistic missiles ng Russia, mga oil depot ang nawasak, at logistics ng Black Sea Fleet na winasak. Kung ito ay pag-aari ng Russia at abot ng kanilang saklaw, tinamaan ito ng Ukraine magdamag at ginawa nila ito gamit ang mga medium-range drone na mabilis na nagiging game changer na kailangan ng Ukraine upang mabago ang takbo ng digmaan laban sa Russia. Nag-iiba na ang momentum sa Ukraine at ipinapakita ng mga video kung bakit. Sa Donetsk at Crimea, ang Azov First Corps ay napapalipad ng FPV drones sa mga pasilidad ng lohistika. Sa mga video ni Anton Geroshenko sa X, nakikita ng mga drone ng Ukraine. Matingkad ang kulay at mataas ang kalidad ng video ng mga drone ng Ukraine na pumapasok sa sinakop na Donetsk. Ngunit, tinatarget nila ang mga infrastruktura ng lohistika ng Russia. Hindi napigilan ng air defenses ng Russia ang sunod-sunod na pag-atake ng mga drone sa convoy, armored vehicles, pagtitipon ng tropa, at logistical na network na nagpapalakas sa kanilang pagsulong sa Donetsk. Kayanan ng mga drone ng Ukraine lumipad ng malayo sa likod ng mga linya ng kalaban at ng eksakto, kaya nilang sirain ang convoy ng kalaban sa mahahalagang logistical na linya na kailangan ng Russia sa kanilang opensiba ngayong tagsibol. Nagbahagi pa ang Magyar Birds ng 6 na minutong footage sa post nila sa X na nagpapakitang hindi lang truck at tropa ang tinatamaan ng Ukraine. Pareho pa rin ang kwento. Sa kailaliman ng mga okupadong teritoryo, tuloy ang pag-atake ng mga drone ng Ukraine sa mga target. Bihira nating makita kahit palatandaan ng depensa sa himpapawid ng Russia na nagpoprotekta sa mga infrastruktura na kailangan ni Putin para ipagpatuloy ang kanyang opensiba. Ang nakikita natin ay ang mga depensa sa himpapawid na yon ay winawasak sa napakaraming bilang, habang mismo mga sandata na dapat nilang pabagsakin ang ginagamit para sirain sila. Naglalagablab ang apoy at nilalamon ng apoy at usok ang mga gusali. Kung ito ay Ruso at maaaring gamitin sa kahit anong paraan para mapanatiling gumagana ang makina ng digmaan ng Russia, ito ay nagiging target ng mga drone na inangkop at pinahusay ng Ukraine. Makikita sa mga kuhang ito ang susi sa tagumpay ng Ukraine sa digmaan. Iyan ang nagpaalala sa atin ng mga atake noong gabi ng Abril 16. Noong ika-16 ng Abril, ang tunay na kaaway ni Putin ay nagbigay sa kanya ng 16 na wasak na target sa kanyang militar. Mag-focus muna tayo sa Donetsk, ang rehiyon ng Ukraine na pinakagusto ni Putin. Ang opensibang pangtagsibol dito ay layuning pahinain ng mga kuta. Sagana sa mineral at matagal nang inaangkin ni Putin na pag-aari ng Russia, ang Donetsk ang pangunahing hinihingi ni Putin kung magkakaroon ng kapayapaan sa digmaan. Hindi isusuko ng Ukraine ang teritoryo. Inuubos ng Russia ang sarili nitong puwersa para makuha ito. Abril 8 ibinunyag na 316 sundalo kada kilometro kwadrado ang nawawala sa Russia habang kinukuha nila ang Donetsk. Aasahan pang tataas ang bilang dahil sa medium-range strike strategy ng Ukraine na umabot sa rurok noong Abril 16. Isa sa mga target sa Donetsk na tinamaan sa video ng Magyar Birds ay ang Osak Air Defense System na inilagay ng Russia sa sinakop na Vodhana. Tinarget din ng Ukraine ang unit ng Rubicon ng Russia na nilikha partikular para magsilbing pinakamapanganib na mga eksperto sa drone ni Putin. Gusto ng Rubicon na tularan ng Ukraine na pinatutunayan ng bihasa na ito sa drone warfare. Abril 16, tinamaan ng Ukraine ang pasilidad ng drone sa Hirna,
na ayon dito ay ginagamit ng Rubicon bilang imbakan at paggawaan ng drone. Ang unang, hiwalay na sentro ng puwersa ng mga sistemang walang tauhan ng Ukraine ang nasa likod ng pag-atake, na nagpahina sa estratehiya ng Russia sa drone at nagpalakas sa mga atake ng Ukraine sa likuran ng Russia. Pagkatapos, mas lalong sumama ang gabi para sa Russia. Habang nasusunog ang air defense at drone unit sa Donetsk, malalakas din at madalas umatake ang Ukraine sa Crimea. Ilegal na inangkin ng Russia noong 2014 ang Crimea ay dating mahalaga sa estratehiya ni Putin sa Ukraine. Ang Crimea, isang peninsula na hindi dapat abot ng armas ng Ukraine, ay inaasahang magsilbing lugar para tipunin ng Russia ang tropa at kagamitan bago dalhin sa mainland Ukraine sa pamamagitan ng Black Sea. Sa 4 na taon ng digmaan, mas lumakas ang Ukraine, nakabuo ng bagong sandata at ginawang hindi na mapakinabangan ng Russia ang mga ruta sa Black Sea, matapos mawala ang 1/4 ng barkong pandigma at umatras mula sa pangunahing daungan sa Crimea. Noong Abril 16, muling ipinakita ng Ukraine na kaya nitong saktan ng Russia sa Crimea at ang mga target nito ay nasa iba't ibang bahagi ng peninsula. Mas maraming air defense ng Russia ang nabuwag. Sabi ng Magyar Birds, napatumba ng drone operators ng Ukraine ang 2 base ng Iskander missile system ng Russia. Kadalasang kasama ang mga missile na ito sa mga bugso ng mga sandatang panghimpapawid na pinakakawalan ng Russia mula Crimea papasok sa Ukraine. Mas gumagaling na ang Ukraine sa pagpabagsak ng Iskander bago makapaminsala. Noong Abril 15, nakita ng Russia kung paano na-neutralize ng Ukraine ang 3 Iskander missile sa loob ng 1 oras, na nagpakita ng husay sa air defense na hindi inaasahan ni Putin. Alam ng Ukraine na mas mabuting tirahin na lang ang Iskander sa pinagmulan kaysa gumamit ng mamahaling air defense missile para pabagsakin ang mga ito sa himpapawid. Iyan ang nakita natin kamakailan sa Crimea. Paghihiganting atake sa mga base ng Russia na ginagamit para magpadala ng ballistic missile sa Ukraine. Kung mabuwag ang mga base na yon, mababawasan ang opsyon ng Russia na maglunsad ng Iskander missile, kaya mas madali para sa Ukraine ang mga aerial assault. May estratehiya sa likod ng masaker. Laging planado ang mga atake ng Ukraine. Nagiging posible ang mga ganitong pag-atake dahil matagal nang sinisira ng Ukraine ang air defense ng Russia sa Crimea. Walang pinagkaiba noong Abril 16. Bukod sa mga base ng Iskander, winasak din ng Ukraine ang Pantsir S-1 air defense system sa Feodosia at imbakan ng bala na ginagamit ng mga natitira sa Black Sea Fleet sa Maziria. Nabawasan na naman ang air defense system ng Russia laban sa mga pag-atake ng Ukraine sa Crimea at mas marami pang bala ang nawala sa isang fleet na ginawa nang halos hindi na kayang mag-operate sa tactical na antas dahil sa kampanya ng Ukraine. Marami pa, sobrang dami. Nasunog ang mga missile, air defense at bala noong Abril 16. Ngunit tinarget din ng Ukraine ang pinakamahalagang yaman ng Russia sa Crimea. Nagliyab ang likidong ginto matapos sirain ng Ukraine ang mga oil depot sa peninsula. Bagong lahat, pakilala. Pinapanood mo ang The Military Show kung saan buong kwento ang aming ibinibigay, hindi lang headline. Kung gusto mong makakita pa ng ganitong uri ng impormasyon, siguraduhin mong mag-subscribe ka sa channel. Malaking papel ang ginampanan ng ika-9 na batalyon ng ika-400 at 14 brigada ng Ukraine sa mga pag-atake sa Crimea. Tinarget nila ang 2 oil depot na Hilboki Yar at Oktyabrivka bilang bahagi ng tuloy-tuloy na estratehiya ng Ukraine para gawing imposible para sa Russia na maghatid ng langis at gasolina sa mga tropa nito o maibenta ito sa mga bansang pwedeng magbigay ng mas maraming pera sa makina ng digmaan ng Russia. Ang mga pag-atake sa mga depot na ito ay dagdag pa sa mga iba pang pag-atake laban sa infrastruktura ng langis ng Russia sa rehiyon ng Baltic Sea, na ilang linggo nang nasusunog na yon. Tuloy pa rin ang pag-atake ng Ukraine sa infrastruktura ng Russia sa Baltic. 2 araw matapos masunog ang mga oil depot sa Crimea, iniulat na inatake ng Ukraine ang pantalan ng Vysotsk sa Leningrad. Mukhang wala nang mapagdalhan ng Russia ng langis sa mga kailangang lugar ngayon. Hindi pa tumigil ang Ukraine sa pag-atake sa mga oil depot ng Russia matapos ang Abril 16. Noong Abril 18, iniulat ng Kiev Independent ang sunod-sunod na pagsabog sa Sevastopol, kung saan nakahimpil ang Black Sea Fleet bago umatras dahil sa tuloy-tuloy na atake ng Ukraine. Ngayon, tinitarget na ng Ukraine ang mga oil depot ng lungsod, at isa sa mga ito ay nasunog matapos tamaan ng drone. Isa itong klasikong double tap ng Ukraine. Malakas ang tama at sinundan ng isa pang atake sa parehong target upang ipakita kay Putin na hindi sapat ang depensa ng Russia sa pinakamahalaga nitong ari-arya. Kayang lampasan ng mga drone ng Ukraine ang depensa at kapag nagtagumpay, malala ang resulta. Parang hindi pa sapat ang sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine sa Crimea
para masira ang Black Sea Fleet, kabilang na ang huli na sumira ng imbakan ng bala ng fleet. Kaya hindi naging maganda ang gabi ng Abril 16 para sa Black Sea Fleet. Napilitan ng umalis sa Sevastopol. Nawalan pang fleet na yon ng langis na dapat sana ay magpapatakbo dito at mga sandata na balak sana nilang gamitin laban sa Ukraine. Kailangan pa ba ang hukbong dagat kung may drone ng Ukraine na kayang wasakin ang dapat sana'y kalamangan ng Russia sa dagat? Mukhang pagod na ang command ng militar ng Russia sa mga sinakop nilang teritoryo. Paulit-ulit tinatama ng Ukraine ang mga target gamit ang drone. Kung akala ng Russia ligtas na sila matapos masira ang gamit militar nila sa Crimea, nagkakamali sila. Hindi pa tapos ang Ukraine. Sa Zaporizhia, isa ring rehiyong target ni Putin sa Spring Offensive, isang Bukham-1 air defense system sa sinakop na Bahativka ang nawasak. Alam na natin ang pattern ng Ukraine ngayon. Kapag may nasirang air defense units, kadalasan ibig sabihin nito ay binabantayan nito ang isang target na gustong tamaan ng Ukraine. May isa pang pag-atake na mangyayari sa Zaporizhia. Matapos matanggal ang Bukham-1, may ligtas ng aerial corridor ang Ukraine para sa pag-atake. Tapos na sa wakas, kahit paano sa mga nasakop na rehiyon ng Ukraine, noong Abril 16, may isa pang target ang Ukraine. Pero hindi ito sa Donetsk o Crimea. Tinarget ng Ukraine ang isang militar na pasilidad sa Krasnodar Krai, malapit sa Tuapsa. Hindi nagdetalye si Robert Brovdi, commander ng unmanned systems ng Ukraine, tungkol sa pag-atake ng ito'y iniulat. Ayon sa kanya, magbibigay ng detalye ang General Staff ng Ukraine kapag alam ng tagumpay ng operasyon. Narito na ang mga detalye ngayon. Hindi ito magandang balita para sa Russia. Ayon sa Kyiv Independent, nagdulot ng malaking pagsabog ang drone strike ng Ukraine sa oil refinery sa Tuapsa, na kitang-kita mula sa Black Sea. Ang pasilidad, na pagmamay-ari na higanting kumpanya ng langis ng Russia na Rosneft, ay isa sa 10 pinakamalalaking refinery sa buong Russia. Tinamaan ng Ukraine ang mga tangke ng gasolina sa refinery. Ayon kay Vanyumin Kondratiev, gobernador ng Krasnodar Krai, debris ng drone ang sanhi ng pinsala. Siyempre, debris lang daw ayon kay Vanyumin. Ayon sa ulat, mga piras lang ng bakal ang naging dahilan ng malalaking sunog sa refinery na gumagawa ng 12 milyong tonelada ng mga produktong petrolyo at umaabot sa 10% ng kabuuang export ng petrolyo ng Russia bawat taon. Kung paniniwalaan mo ang Russia, ang pinakatumpak na debris ng drone sa buong mundo ay tumama na naman. Isang tabi ang sarkasmo. Malino na direktang tama ito para sa Ukraine at nagtapos ng 24 oras na impyerno para sa Russia. Mga uod kayo, putina. Nagpadala ang Ukraine ng mensahe na nagdulot ng malaking pagkawasak. Ngayon, sabi ng Ukraine, manonood na lang ang Russia habang may parating pa. Ang nakikita natin dito ay pinalalim pa ng Ukraine ang kanilang deep strike strategy na dati nang nagdudulot ng malalaking problema sa Russia sa bagong kampanya. Hindi naligtas ang dating sinakop na mga rehiyon. Tinatamaan na ng Ukraine ang mga target na inakalang hindi atakihin ng Ukraine. At lahat ng ito ay dahil sa pagbuo ng Ukraine ng bagong uri ng estratehiya sa kanilang deep strike campaign. Dumating na ang panahon ng medium-range strikes at nasasaktan ng Russia dahil dito. Isa pang kawili-wiling maliit na impormasyon na ibinunyag ni Brovdi ay na ang lahat ng mga pag-ataking ito ay naging posible dahil nakalikha ang Ukraine ng isang bagong bagay. May bagong deep strike center sa puwersa ng Ukraine para sa unmanned systems. Dinisenya ito para pagsamahin ang long-range option laban sa high-value targets, ayon kay Brovdi sa Euromaidan Press. Malamang ito rin ang dahilan kaya nagkaisa ang ilang unit at nagtulungan sa 16 na pag-atake noong Abril 16. Wala pa tayong masyadong alam tungkol sa sentro maliban doon. Hindi magbubunyag si Brovdi ng anumang sikreto na maaari makatulong sa Russia na maghanda para sa susunod na serye ng mga pag-atake na gagawin ng Ukraine. Pero ang alam natin ay ang nakita natin noong ika-16 ng Abril ay direktang resulta ng pagdevelop ng Ukraine ng kakayahang umatake sa medium range na hindi nila nagkaroon sa halos buong panahon ng kanilang digmaan laban sa Russia. Ang Ukraine ay laging nangungguna sa paggawa ng drone mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang pagsalakay. Ang mga short-range na drone na dinevelop ng Ukraine ay naging pangkaraniwan na ngayon sa frontline at binago na nila ang alam natin tungkol sa labanan sa lupa magpakailanman. Sinundan ng Ukraine ang revolusyong yon sa pamamagitan ng paglikha ng mga deep strike na drone na ngayon ay nagbibigay daan sa kanila na atakihin ang Russia ng daan-daang milya sa loob ng teritoryo nito. Matagal nang kulang sa Ukraine ang mga drone na kayang umatake sa katamtamang distansya. Ang mga short-range na drone ay hindi kayang lumipad ng malayo at ang mga long-range na drone naman ay masyadong mahalaga para gamitin sa mga target sa sinakop na Ukraine. Matagal nang may puwang sa estratehiya ng drone ng Ukraine, ngunit napunan na ito ngayon.
Iniulat ng Atlantic Council na sinimula ng Ukraine ang isang masinsinang pagsisikap na punan ang puwang na ito noong unang bahagi ng 2025, habang nagsimula itong bumuo ng isang mid-range na kampanya na tatama sa mga target na nasa 20 hanggang 300 kilometro ang layo. Target ng bagong kampanya ang command point, bodega, mga sistemang depensa sa himpapawid, missile complex at iba pa. Paano yon? Ang nakita natin noong Abril 16 ay tumugma sa listahan ng mga target. Gumagawa ang Ukraine ng mas murang mid-range drone na kaya magdulot ng pinsala sa malapit na likurang bahagi ng Russia kumpara sa long-range na bersyon. Ang nakaraang taon ay naging mahalagang panahon ng pagbabago. Sa pagitan ng Marso 2025 at Marso 26, nakapagsagawa ang Ukraine ng 300 at 65 mid-range na pag-atake isa kada araw. Sabi ng Atlantic Council, kalahati ng mga atake ay target ang depensa sa himpapawid ng Russia sa mga sinakop na rehiyon. Ngayon ay Abril 2026 na. At ang nasaksihan lang natin ay ang pagtaas ng antas ng mid-range na estratehiya na nagsimula mga isang taon na ang nakalipas. May dahilan kung bakit kalahati ng mga pag-atake ng Ukraine hanggang sa puntong ito. Pati na rin ang ilan sa pinakabagong pag-atake nito ay nakatuon sa depensa ng himpapawid ng Russia. Tuloy-tuloy na kampanya ito ng Ukraine para pahinain ang depensa ng Russia na nagpoprotekta sa kanilang ari-arian sa sinakop na mga rehiyon. Ang bawat nabagsak na sistemang depensa sa himpapawid ay nagbibigay daan sa pag-atake sa mas mahahalagang target, gaya ng imbakan ng lanis, sentro ng drone, at imbakan ng bala. Lahat ng mga target na yon ay tinatamaan dahil ang Ukraine ay gumamit ng maingat na diskarte sa kanilang mid-range na estratehiya. Matagal nang dinevelop ang teknolohiya at ngayon, lumalabas na ang potensyal nito. Masama ito para sa Rusya. Ibig sabihin, mas pinalawak pa ang mga kill zone na matagal nang nagpapabagsak ng maraming tropa ng Rusya. Sa unang bahagi ng 2025, marami pa rin dapat ikabahala ang tropa ng Rusya. Ang mga kill zone ng Ukraine na punong-puno ng drone ay umaabot ng hanggang 50 kilometro lampas sa harapan. Ibig sabihin, kailangang maglakbay ng mga sundalong Ruso sa isang impyernong lugar na puno ng mga wasak na katawan ng sarili nilang mga kasamahan para lang makalapit at makapagsimula ng pag-atake laban sa depensa ng Ukraine. Ngayon, dahil sa medium range na drone ng Ukraine, tumripel ang kill zone. Target na rin ngayon ang mga tropang nasa likuran, pinapatumba bago makarating sa kill zone gamit ang multi-layered drone defense na di pa mas solusyonan ng Russia. Isa itong kampanya na walang nakikitang katapusan at nagsisimula na itong magdulot ng mga problema kay Putin. Ayon sa ulat sa larangan ng digmaan ng Institute for the Study of Wars, ISW, noong Abril 17, tumataas ang hindi pagkakontento sa Russia dahil sa laki ng sakripisyong dinaranas ng mga tao para sa digmaan ni Putin. Nagulat ang ISW tungkol sa resulta ng isang survey ng ahensya ng pamahalaan ng Russia na All Russian Public Opinion Research Center. Ibinakita ng survey ang 6 na linggong sunod-sunod na pagbaba ng approval ratings ni Putin. Bumaba ang ratings mula 70, 2.7% hanggang 60, 6.7% sa pagitan ng linggo ng Marso 2 hanggang 8 at ng linggo ng Abril 6 hanggang 12. Matapos ang isinagawa ng Ukraine noong Abril 16, posible pang bumaba ang approval ratings, lalo sa TUAPs kung saan may nasusunog na refinery. Layunin ng Ukraine na pahinayan ng Russia sa kanilang medium-range na kampanya. Ang pagwasak sa mga assets sa malalim na likuran ng frontline ay nangangahulugan na mas mahina ang mga pag-atake ng Russia sa harapan at ang mas mahihinang resulta ay hindi maiiwasang magdulot ng mas maraming kaswalti na pumipilit sa Kremlin na magpadala pa ng mas maraming tao ng Russia sa katayan. Pagkalipas ng 4 na taon ng labanan, nagsasawa ng mga tao ng Russia. Iyan ang husay ng estratehiya ng Ukraine. Kung patuloy si Putin sa kanyang ambisyong sakupin ng Ukraine at ayaw itigil ang digmaan kahit lugi na ang bansa, baka mismong mga Ruso ang magpahinto sa lahat ng ito. Ipinapakita ng mga kumpanyang pang-survey na pag-aari ng estado sa Russia na nagagalit ng mga tao ron. Tandaan, inaya sa mga survey na ito para magpakita ng pinakamagandang resulta para sa Kremlin. Habang mas maraming militar ng Russia ang winawasak ng Ukraine, tataas ang kawalang kasiyahan at maaring makaharap si Putin ng panibagong laban mula sa loob ng Russia. Maaring yon ang laban na hindi kaya mapanalo ni Putin. Pagdating naman sa prente, nakikita natin ang laban na hindi niya napapanalunan sa ngayon. Dahil sa mid-range na kampanya at iba pang estratehiya, napalaya ng Ukraine ang malaking bahagi ng teritoryo at napahinto ang opensiba ng Russia layong tagsibol. Ang mga dakilang plano ni Putin para sa 2026 ay gumuho na sa paligid niya at malalaman mo kung bakit ito nangyayari kapag pinanood mo ang aming video. Kung nagustuhan mong video, mag-subscribe sa The Military Show para updated ka sa aming pagsusuri ng mga bagong pag-atake ng drone ng Ukraine sa Russia.
Salamat sa panunood.